Pinabulaanan ng kampo ng ni Vice President Sara Duterte ang lumabas na datos sa huling impeachment hearing sa Kamara na umabot sa mahigit 6 billion pesos ang pera nila sa bangko ng kanyang mister na si Man Scarpio. Ayon kay Attorney Michael Poa, posibleng nagmukhang malaki ang mga transaksyon sa bangko ng mag-asawa dahil pinagsama-sama ang pumasok at lumabas na pera sa mga ito. Pero hindi raw kailanman nagkaroon ng bilyones sa bangko ang vice-presidente. Ipinaliwanag din ni Poa kung bakit nagmukhang walang cash on hand sa mga SALE ng bise. Handa raw nila itong linawin at sagutin kapag naiakyat ng impeachment complaints sa aktwal na paglilitis sa Senado. It's not that we did not declare any cash in bank. It's just that yung cash in bank po ay nakalump na kasi doon sa line item na others under personal property. So kumbaga, lahat ng personal properties niya, merong vehicles, di ba? Tapos ng vehicles, naglagay siya ng others, lahat na po yun, no? Na-lump po yung cash in bank, if let's say, jewelry. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Attorney Michael Poa, ang abogado ni VP Sara Duterte. Naniniwala naman po si Bayan Muna Chairperson Attorney Nery Colmenares na malakas sa mga ebidensya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod po ito ng pagkumpirma ng pre-trial chamber sa lahat ng kaso laban po sa dating Pangulo. Ayon pa kay Colmenares, kabilang sa ipipresenta ng prosekusyon ng patunay na may common plan, sistematiko at iniutos mismo ni Duterte ang mga patayan noong panahon niya. Malaki raw ang problema ng defense team ni Duterte kung paano pabubulaanan ang lahat ng mga ito. Umaasa din si Colmenares na sisimula na ng ICC ang paglilitis sa kaso ng dating Pangulo ngayong taon. Ang problema talaga yung depensa kasi wala akong maisip na ebidensyang isasubmit ni President Duterte para sabihin wala siyang kinalaman sa drug war. Lahat naman tayo dito naniniwalang may kinalaman siya. Kahit nga pro-Duterte, naniniwalang may kinalaman siya sa EJK. Kaya nga siya binoto kasi nangako siyang patayin niya ang mga adik Yan nga po ang tinig di Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares. Nasagip ang higit 50 babae na ibinubugaw daw sa isang KTV bar sa Pasig. Ayon sa NBI, konektado sa pamilya ni dating Congressman Mike Defensor ang nasabing bar na nahulihan din daw ng droga. Pagmamayari daw ang bar ng mismong asawa at anak ni Defensor. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ng asawa ni Mike Defensor na si Julie ang koneksyon nila sa nasabing establishmento at maging ang iligal na operasyon nito. Mensahe niya para kay NBI Director Matibag, huwag daw gamitin ang kanilang pamilya kung mayroong personal na galit o kaya alitan sa politika sa kanyang asawa. Bumuelta naman si Matibag na harapin na lamang daw ang batas. Sumatotal, 16 ang arestado sa operasyon. 26 naman ang balak sampahan ng kaso, kabilang ang mag-ina ni Defensor. Pinaiimbestigahan naman po sa Kamara ang umano'y engkwentro sa Toboso, Negros Occidental. Maghahain daw ng resolusyon si Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima para maimbestigahan ito. Ayon kay De Lima, bagamat suportado daw niya ang hangad na katahimikan ng militar, hindi raw niya kukonsintihin ang karahasan at maging ang paglabag sa karapatang pantao. Una nang iginit ng AFP na lehitimo ang naging operasyon na ikinamatay ng sinasabing 19 na mga miyembro ng NPA. Marami ang bumatiko sa bakbakan dahil kabilang sa nasawi ang isang student leader ng UP. Kinumpirma rin ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict ang pagkamatay sa engkwentro ng 2 Filipino-Americans na kinilalang sina Lyle Prijoles at Danarine Sorem. Inatasan naman po ng DENR ang lahat ng landfill operator na magsumite ng contingency plan sakaling magkaroon ng sunog o para sa iba pang klase ng emergency. Kasunod nga yan ang malawakang sunog sa Navotas landfill. Kailangan daw idetalye ng mga operator kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mga kaukulang kagawaran, mga procedures sa pagpapalikas at pagtitiyak sa public safety, pati mga plano para sa rehabilitasyon sakaling magkaroon man ng insidente ng sunog. Layon daw nitong maibsan ang banta ng mga insidente sa landfill sa mga kalapit na komunidad. Paalala din ng gobyerno, mahigpit na ipinagbabawal ang open dumping. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.